Sana all may pa ringtone. Charot. Nag-check-in pala kami dito sa hotel. Ngayong araw din kasi yung birthday ni ate. At dito na rin namin sinelebrate. Kasi dito daw niya gustong ganapin yung birthday niya. Nakapanjama pala ako dyan. Kasi kagabi nagpanjama party kami. Tawa nga kami ng tawa. Kasi nakapang OOTD kami lahat ng pantulog. Ayan pala si mama tsaka papa. LQ daw sila ngayon. Charot. Dalawa pala yung kinuha naming room. Kasi kung isa lang yung kukunin namin, hindi kami magkakasya. Ang galing nga nito. Kasi meron pa silang isang pinto para makita mo yung mga iba mong kasama. Eto palang mga kasama ko, tulog na tulog pa. Kasama din pala namin dito si mami, yung kapatid ni mama. Sa kanila kami tumutuloy kapag nasa Manila ako. Pumasok na muna pala ako sa loob ng CR. Kasi ilang oras na lang din, bababa na din kami. Nakahanda na din daw kasi yung breakfast. Late na din kasi kami natulog kagabi. Kaya late na din kami nagising. Paglabas ko nga ng CR, sabi ko kay mama, magbukas na siya ng tindahan. Kasi may bumibili na ng kape. Charot! Eto naman senyor, kakagising lang. Sana all just woke up. Chut! Pagkatapos nga namin makapaghanda, kinuha ko na tong card para makababa na kami. Sabi ko nga sa kanila, bilisan na nilang kumilos kasi nag-away ni mga bulati ko sa tiyan. At ngayon ko lang pala napansin, si mama lang yung nakasapatos sa amin. Sana all mag-aalmusal lang nakasapatos pa. Chut! Dumiretso pala kami dito sa 4th floor, sa may Spencer. Dito rin kasi kami mag-aalmusal. At sobrang dami din pala ng food nila dito. Kasi buffet din siya. Gusto ko sana mag-almusal lang ganito para magmukhang aesthetic yung araw ko. Kaso nga lang, mas gusto ng mga bulati ko yung ganito. Ayaw daw nila yung cereal at saka yung oatmeal. Chut! Pagkatapos nga namin mag-almusal, palit na din kami ng damit tapos dumiretso kami dito sa pool area. Pero nag-shower na muna ako bago ako mag-swimming. Ito palang gagawin ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga natutunan ko. Nag-aaral pa ako ng swimming lesson. Charot! Ituturo ko pala yung kaway ng aso. Ganito pala yung kumaway yung mga aso kapag nalulunod na sila. Charot! Inaya ko pala sila dyan. Magpaunahan kami. Siyempre ako yung main character dito. Kaya ako dapat manalo. Ako talaga nanalo dyan. Pagkatapos nga namin mag-swimming, umakyat na din kami. Nauna ko na nga silang bumaba. Kasi meron pa akong meeting sa client. May bago nga akong project ngayon. Kaso hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Kasi wala naman talaga. Charot! Kunwari lang na may project para lang magmukha akong aesthetic. Kumbaga kunwari may kausap ako. Charot! Pagkatapos nga nun, bumaba na din ako sa lobby. Hinahanap ko na nga kagad yun na Mari Japanese Bistro. Sabi kasi nila masarap daw dito. Kaya itatry muna namin. At saka para maiba na din muna yung kinakain namin. Pagkarating ko nga dito, siniserve na din yung mga pagkain. Eto pala yung in-order nila. Hindi na din ako umorder para sa akin kasi sobrang dami na. Tsaka mukha silang masasarap. Lalo na tong ramen. Nag-request din pala kami sa staff. Pwedeng batiin yung ate ko para sumaya yung babaeng yan kahit paminsan-minsan. Charot! Masaya naman yan kahit walang jowa. Sobrang bait nga pala ng mga staff nila dito. Kaya pagkatapos ng ginawa nila, nagpasalamat talaga ako sa kanila. Happy birthday ate! Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga kami ng ilang oras tapos dumiretso kami dito sa may gym. Medyo marami din kasi nakain ko. Kaya inaya ko din sila pumunta dito para kahit papano mabawasan yung mga nakain namin. Nag-workout din pala ako sa bahay tuwing umaga. Pero hindi ko naman siya nagagawang araw-araw. Siguro nasa once a month. Chot! Sunod ko nga pinuntahan itong treadmill. Medyo lumalaki na kasi yung tiyan ko. Baka bigla din kasi mawala yung abs ko. Pinilisan ko na nga lang dito kasi wala akong dalang rubber shoes. Baka mahulog pa ako sa'yo. Chot! Pero nag-workout talaga ako kapag marami ako nakakain. Lalo na kapag napapansin ko lumalaki na ako. Tapos sinasabayan ko na rin ng diet. Pero ngayon, wala munang diet. Nung kinagabihan na nga, dumiretso na kami dito sa Cactus Jack. Ang ganda nga dito. Nandito yung mga iba't ibang klase ng mga alak. Kung lasenggo ka, magugustuhan mo dito. Charot! Pero nagustuhan namin dito kasi sobrang sarap ng mga pagkain. At sa susunod nga, ganito na rin yung mga lulutuin ko. Pass muna tayo sa mga kawi-kawi. Chawot! Di ko pa kayang lutuin yan mga guys. Pagkatapos nga namin mag-pray, inumpisahan ko na nga lahat ng mga in-order namin dito. Inuna ko nang kinain tong beef ng ribs. Tapos sinabay ko na din tong chicken. Sobrang sarap nito mga guys. Sana masarap din yung ulam nyo. Kasi sobrang busog na mga bulati ko ngayon. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga ako muna magbubukas ng tindahan. Namalengke kasi sina mama, kaya kami lang magkakapatid dito sa bahay. Pero mamayang hapon darating na din sila. Yung kuya ko pala yung nasa loob. Kailangan kasi may magtanggal ng lock bago ko matanggal to. Heto namang isa, kailangan mong i-type yung passcode para mabuksan mo siya. Late na nga kami nagbukas ngayon. Late na din kasi ako nagising. Pero sinabi ko kay mama, alas 6 kami nagbukas. Pero kapag napanood niya na to, malalaman niya na. Pinagbilin din pala sa akin ni mama na buksan ko na yung mga karton. I-display ko na din daw yung mga gamis tsaka yung mga laruan na nabili namin sa Divisoria. Kung hindi nga lang ako gumagawa ng vlog, baka hindi ko to i-display. Charot! Para kunwari masipag akong anak, kahit tamad naman ako dito sa bahay. Heto pala yung favorite ko sa mga gamis. Yung gami ay, favorite ko siya kasi malaki din yung mata ko. I-display ko na itong mga gamis kasi naubusan na ng gantong display si mama. Kinuha ko nga lang dyan yung grapo na nakatago sa baol. Dating panghuli yan ng daga. Pero ngayon lagay na ng mga gamis. Uy! Charot! Baka totohanin nyo. Wala nang bumili sa tindahan ni mama. Inuna ko na ang ilagay yung paborito kong gami ay kada nahuhulog nga dito kinakain ko. Kasi sayang naman kung itatapon. Kung ilalagay ko naman sa loob ng garapon yung nahulog, sasabihin nyo naman madumi na. Pero nilagay ko pa rin yung nahulog. Hindi ko na pinakita sa inyo. Wala pa din kasing 5 minutes. Charot! Sunod ko nga nilagay sa garapon. Itong gami dolphin. Haba nila
nilalagay ko nga siya dito. Gustong gusto ko na siyang kamayin. Kaso nga lang merong video. Kaya kailangan malinis tayo. Eto na lang pala yung ginawa ko. Kumuha na lang ako ng plastic para na din mapabilis yung ginagawa ko dito sa tindahan. Medyo marami-rami pa kasi yung gagawin ko. Ang dami pala nagre-request din sa inyo. Sayawin ko daw yung gento. Sobrang dami ng ginagawa ko ngayon. Wala na din akong oras sa pag-aaral ng mga steps. Hindi rin katulad dati. Puro pa-cute lang tsaka sayo lang yung ginagawa ko. Pero ngayon gento na ako. Charot! Kalahati lang pala yung kasya sa mga garapon. Kaya yung iba tinabi ko na muna. I-refill ko na lang yung ibang garapon kapag nakakalahati na. Eto pala yung sunod kong i-display sa tindahan. Yung mga laruang pang bata. Mga pang 90s na din. Eto palang tindahan ni Mama. Ito rin yung isa naging daan kung bakit din tumaas yung followers ko sa TikTok. Pumupunta ako sa tindahan kapag di na ako masyado nagtitrend sa mga sayaw. Charot! Kaya nga araw-araw na ako nagtitinda dito. Kasi dati hindi ko pinapabili yung bumibili. Sinasabi ko laging wala kahit meron namang paninda. Kasi busy ako nagko-computer. Shoot! Kapag pala nandito na ako sa loob ng tindahan, dalang na lang ako makapag-cellphone. Sa sobrang daming ginagawa, eto na pala yung naayos ko. Pero alam ko ayusin pa ni Mama yan pag uwi niya. Hindi ko pa binuksan itong mga nasa loob ng kahon. Kasi kailangan muna mapaubos yung mga naka-display. Sunod ko nga ginawa. Yung pagtuhog ng alambre sa mga chichirya. Nakalahati na to ni Mama kagabi. Kaya ako na lang magtutuloy ngayon. Ilalagay namin yung alambre sa chichirya para i-display na lang siya sa taas. At kapag may nabili naman, sa karton na kami kumukuha. Pero kapag naubusan na ng mga stock, doon na kami sa may display kumukuha. Katapos ko nga malagay lahat ng chichirya sa alambre, display ko muna siya sa taas. Ilagay pala ako ng bote sa taas ng chiller. Kasi diyan ko kanina pinatong yung cellphone ko. Kapag kasi ako lang mag-isa nagbi-video, ilalagay ko lang siya kung saan. May bumibili pala ng alak dito. Napakaaga nga ngayon. Sabi niya sa akin, eto daw yung gagawin niyang kape. Pampagising lang ng araw. Pagkatapos ko nga makapag-display, ay hindi pa pala tapos. Halos kalahati pa lang. Mag-aalmusal muna ako dito. Napagod din kasi ako, kaya deserve kong kumain. May nakita pala akong isa nag-comment. Picture reveal daw yung nakaragay sa freezer. Ako yan, nilagay ni Mama. Panakot daw niya sa daga. Simula nga nung nilagay niya yan, medyo nabawasan yung mga umangat sa mga paninda niya. Mukha nga akong tao dyan. Dito kasi sa tindahan, mukha akong aso. Ayun lang, tinda muna ako. Bye-bye! Di nga ako makatulog ngayon kasi iniisip na naman kita. Charot! Nag-overthink lang ako. Ewan ko ba, kapag ganitong oras, nagugutom din ako. Kaya tumayo na muna ako para hindi rin magising yung mga kasama ko dito. Sobrang likot ko din kasi matulog. Lalo na kapag hindi pa talaga ako inaantok. Bumaba na muna pala ako para maghanap ng makakain. Kinuha ko na din tong basura para itapon sa baba. Para mabawasan na din yung kalat sa loob. Itatapon ko na rin yung sarili ko. Kasi pakalat-kalat din ako dito. Charot! Dito pala yung tapunan ng basura. Sa may second floor. Dito rin yung parking area. At pagtapos ko nga magtapon ng basura, bumaba na din ako sa lobby. Marami din palang convenience store dito. Kaya kahit nagugutom ka, marami kang pwedeng pagbilhan. Dito na lang pala ako maghahanap. Kasi tabi lang siya ng kondo. Di na ako lalayo. Baka kasi kaka-overthink ko na hold up pa ako. Shoot! Shoutout pala kay ate. Lagi daw niya pinapanood yung vlog ko. Dumiretso na pala ako dito. Sa may freezer na puno ng ice cream. Kinuha ko nga yung favorite kong flavor. Kinuha ko na dun yung mga ibang kasama ko. Baka magtampo sila. Pero hindi ko na sila gigisingin. Hindi ko na sila idadamay sa pag-overthink. Si ate na lang idadamay ko. Kaso nga lang naka-duty siya. Pagkatapos ko nga makabili ng ice cream, pumasok na din ako sa loob. Hindi na ako bumili ng noodles kasi meron pa naman stock si tita. Shoutout pala kay ate na nakakulay green kasi nakagising pa siya kahit anong oras na. Habang papasok nga ako sa loob, dahan-dahan lang din yung pagkilos ko kasi baka magising yung mga natutulog. Binuksan ko na din yung ilaw. Baka madapa ako. Lalo lang sila magising. Ilagay ko na muna pala sa freezer yung mga nabili kong ice cream. Baka kasi matunaw sila kasi magluluto pa ako. Hinanda ko na muna nga yung pagpapakulo ng tubig bago ko ilagay yung noodles. Kapag ganitong oras, sobrang sarap kumain ng pansit canton. Tapos samahan mo pa ng 2 iklog. Bakit kaya ganun, no? Kapag isang noodles lang yung niluto, nakakabitin. Pero kapag 2 naman, parang sobra-sobra na. Pagkatapos nga maluto yung noodles, isinalin ko na rin siya sa lalagyan. Ilagay ko na din yung ibang pampalasa. Sana nga lang, hindi sila magising sa nilagay kong pampalasa. Kasi minsan ako, kapag may naaamoy ako na nagluluto ng pansit canton dito sa bahay, matik yun, nagigising ako. Samahan mo pa ng 2 iklog. Pero di ako dito sa loob kakain. Doon sa may rooftop. Ang presko kasi ng hangin doon. Ang sarap mag-overthink. Charot! Nagdala na din pala ako ng mat para may upuan ako mamaya. Ito pala yung behind the scene kapag ako lang nagbi-video. Kaya minsan tinitignan-tignan ko talaga yung cellphone ko. Kasi baka pagtingin ko ulit, pinalitan na ng bato. Charot! Wala nga tao sa taas kasi nakasara yung ilaw. Kaya solong-solo ko yung rooftop. Lagi din pala akong pumupunta dito. Ang sarap tumambay kasi sobrang presko ng hangin. Ito pala yung mga binaon kong pagkain. Nagdala na din ako ng tubig para hindi na ako bumaba mamaya. Medyo magtatagal rin kasi ako dito kasi i-enjoy ko pa yung pagkain na niluto ko kanina. Sabayan mo pa ng ice cream. Share ko na din pala sa inyo. Ginagawa ko rin palang palaman yung ice cream sa tinapay. Try nyo na din to mga guys. Lalo nyong ma-enjoy yung ice cream. Kapag pala pumupunta ako dito, madalas din ako mag-stargazing. Kahit wala naman talaga ako nakikitang star. Ikaw lang din kasi yung star sa puso ko.
Chot! Binalikan ko na nga ulit yung kinakain kong pansit canton para maubos na din. Wala na akong maisip sabihin. Wari na lang. POV to. Nagde-date tayo dito. Tapos inubos ka na yung pansit canton. Tapos ikaw naman nagtampo ka. Bigla ka na lang lumukso sa baba. Pero wag kang mag-alala. Kasi sasaluhin naman kita. Charot! Share ko pala sa inyo kung gaano kalawak yung rooftop. At saka kung gaano kapresko yung hangin. At yung tanawin na pwede mong makita. Umuupo din ako minsan dito. Kasi meron pang space sa baba. Di ka naman din malalaglag. Nung unang pagpunta ko dito, sobrang nalulula ako sa mga nakikita kong building. Sobrang liit ng mga tao sa baba. Tsaka yung mga sasakyan na din. Takot din kasi ako sa heights. Pero dati pa yon. Pero ngayon medyo nasanay na. Pagkatapos ko na nga makapag-overthink, iligpit ko na din tong mat. Kasi tapos na din akong kumain. Tsaka bababa na din ako. Bago pa nga ako umalis, meron pa nga ako nakita dito. Baka tatambay din siya. Pero inaantok na ako. Kaya bababa na ako. Ayun lang. Bye-bye!